Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagusunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig.' Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos. Tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay kapistahan ng pagbabagong loob ni San Pablo. Napakahalaga po ang papel ni San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang New Testament ngayon ay mayroong 27 books. 21 dito ay mga letters. At sa 21 letters, 14 ay galing kay Pablo o mga may kaugnayan sa kanya. Dahil dito, malaki ang influence ni San Pablo sa mga Kristiyano. Siya rin ang nagpalaganap ng mabuting balita sa mga Gentiles dahil sa paniniwala na hindi na kailangang sumunod sa mga batas ng mga Hudyo para maging Kristiyano. Sapat na ang pananampalataya kay Kristo. Nabuksan ang pagiging Kristiyano sa lahat ng tao at lahat ng lahi. Sa araw na ito ng conversion of St. Paul,
tinapos natin ang Octave of Prayers for Christian Unity. Sana po patuloy ang ating concern na magkaisa ang lahat na naniniwala kay Kristo upang mawala na ang malaking iskandalo ng pagkakahiwalay ng mga Kristiyano. Napakahalaga ng pagbabagong anyo ni Pablo nang pangyayaring ito ay 3 beses isinalaysay sa Acts of the Apostles, sa chapter 9, sa chapter 22, at sa chapter 26. Ang version na binasa natin ngayon ay ang salaysay ni Pablo mismo sa mga Hudyo sa Jerusalem. Naggalit sa kanya dahil sa mga bintang sa kanya na hinikayat daw niya ang mga ibang mga Hudyo na hindi maniwala sa kaugalian. Dahil sa mga bintang sa kanya na hinikayat daw niya ang ibang mga Hudyo na hindi na maniwala sa kaugalian ng mga Hudyo. Maliwanag na sinabi ni San Pablo na tunay siyang Hudyo. Galing siya sa tribu ni Benjamin. Ganun siya kaseryoso sa kanyang pagkahudyo na nag-aral siya sa ilalim ni Gamaliel, ang pinakamagaling na guro ng kautusan sa Jerusalem. Sa simula, galit siya sa mga Kristiyano. Hinuhuli niya sila dahil sa mali na paniniwala nila ayon sa kanya. Ang mga Kristiyano noon ay mga Hudyo. At para sa kanya, para kay Pablo, mali ang mga Kristiyano sa kanilang paniniwala na si Jesus daw ang ipinangakong Kristo. Hindi Kristo si Jesus, ayon sa kanya. Kaya dahil sa kamalian ng mga Kristiyano, pinapakulong niya sila. Pumunta siya sa Damasco upang manghuli at magpakulong sa mga Kristiyano. Nakatagpo niya si Jesus sa daan sa pamamagitan ng malakas na liwanag at tinig ni Jesus habang siya ay papunta sa Damasco. Ang tanong ni Jesus sa kanya ay, "Bakit mo ako inuusig?" Sa totoo, ang inuusig ni Pablo ay ang mga Kristiyano, hindi naman si Jesus. But Jesus identified himself with the Christians and with the church. Whatever is done to them is done to him, Jesus himself. Natauhan si Pablo. Naging bulag pala siya tungkol kay Jesus. Ang kanyang pagkabulag ay pagkakataon na makapagnilay siya sa kanyang buhay at paniniwala. Pagkaraan ng 3 araw, pinadala si Ananias sa kanya ng Diyos at siya ay naliwanagan. Bumalik ang kanyang paningin at iba na ang kanyang pananaw kay Jesus. Bininyagan siya at mula noon, pinahayag na niya si Jesus na siya ang katuparan ng mga pangako ng mga propeta. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating kamalian. Nagbibigay siya ng paraan upang makita ang katotohanan. Basta tayo ay sincere, hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa kamalian. Ito ay naranasan ni San Pablo. Kinilala din ni San Pablo na kanyang pagkakakilala kay Kristo ay isang biyaya. Hindi niya ito kagagawan kasi mali nga ang kanyang simula. Dahil sa habag ng Diyos, hinila siya mula sa kanyang kamalian. Kaya naranasan niya na dakila ang grasya ng Diyos. Ang pananalig kay Jesus ay talagang grasya. Kilalanin natin ito. Hindi natin ito hinihingi. Ito'y pinagkakaloob sa atin. Ito rin ang ibig sabihin ng infant baptism. Baby pa lang tayo, wala pang kamalay-malay, pinili na tayo ng Diyos na maging kanyang anak. Sana isabuhay natin ito ng buong buo. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pananampalataya. Tulungan mo kami na isabuhay ito at ibahagi sa iba tulad ng ginawa ni Pablo.
San Pablo, ipanalangin mo kami. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.